So ayun, good morning class. I'm Martin Malian from BTBT and Electronics Technology. So ako yung magiging teacher nyo today. So, pwede bang makikita yun na lahat para sa opening prayer natin? So, ayun. Next na tayo sa ating attendance. So, instead of saying present, the student will describe themselves in one word. So, i-describe nyo lang yung sarili nyo sa isang salita lamang. So, halimbawa, ako. I-describe ko yung sarili ko bilang isang masipag. So, ayan. Mag-start na tayo. So, wala namang absent na, no? So, magsisimula na tayo sa ating klase. Para sa ating motivation, Edo Energizer Song. So, ito, i-group ko lang kayo sa 4 groups. And then, kada line, babanggitin nyo lang yan ng malakas at masigla. So, para naman, ganahan tayo sa ating discussion. So, at mabuhay ang ating mga dugo. So, ayan. Next na tayo. So, recall. Ano nga ba yung mga natutunan nyo? Itong mga previous topic natin. So, may natutunan ba? So, ayan, meron naman ano. So, kung may natutunan, ano nga ba yung mga pinag-aaralan natin kahapon? Dahil may natutunan kayo, dadako na tayo sa ating activity. So, itong activity natin to is, i-group ko lang kayo sa 2 groups. Then, aalamin nyo kung ano nga ba yung tawag sa mga tools na nandito. Then, kada groups, hahanap kayo ng isang representative. Tapos, pupunta sa unahan, i-discuss kung ano nga ba yung tawag sa tools na yan. So, ayan. So, ayan. Ano nga ba yung una? Ito yung soldering tool stand. Ito yung tawag sa kanya. Number 2 is soldering iron. Number 3 is long nose plier. Ito ay multi-tester. Then yung sa side na yan is wire stripper. Then dito sa last is soldering pump or desoldering tool. So ayan yung mga features. So ayan. Alam niyo na ba yung topic natin? So ayan, may idea na tayo ano. Kung ano nga ba yung i-discuss natin ngayong araw. So ito na yung topic natin. So basic hand tools in electronics. So dito malalaman natin kung ano nga ba yung dapat natin gamitin sa electronics. So ano nga ba yung mga sakop ng electronics? So sa mga cellphone, devices, appliances. So, ayan. Yung mga tools na yan, magagamit natin doon. Lalo na sa loob ng bahay, kung may kunti kayong kaalaman, pwede nyo matry yung mga mga tools na yun sa pag-aayos ng mga appliances natin. Or kahit anong gamit sa bahay.
So, ma-apply natin yun ano. So, sa learning objectives, ito yung mga makikita natin sa ating discussion. Number 1, identify the different hand tools used in electronics. Number 2, demonstrate proper usage of hand tools used in electronics. And last, give the importance of basic hand tools used in electronics, truth and essay. So, mamaya gagawa kayo ng essay para mas mapalawak pa yung idea nyo kung ano nga ba yung mga tools and equipments na pwede natin gamitin sa pang-araw-araw na ating ginagawa. So, ayan. Dako na tayo sa lesson natin. So, una, driving tools. Ano nga ba yung mga driving tools? Una is screwdriver. Are hand tools specially designed to insert and tighten or to loosen and remove screws. Number 1, slotted screwdrivers. Number 2, Phillips screwdrivers. Numbers and C, jewelry screwdriver. So, meron ako dito kung ipapakita sa inyong gamit na yung tatlo ano. Una ay ang slotted. Pag sinabi natin slotted is, yung dulo niya is flat. Then, pangalawa is screwdriver. So, may apat siyang side. Yun yung screwdrivers. Then, ito naman yung jewelries. Yan, ito yung tatlong screwdriver na nabanggit dun sa ating topic. So, slotted, Phillips, and jewelry. So, ayan. Next na tayo sa soldering tools. So, ano nga ba yung soldering tools? Number 1, soldering iron. It's a device for applying heat to melt solder in attaching two metal parts. So, number 2, soldering tool stand is a place where the soldering iron is placed during usage. Number 3, the soldering tools is used in removing solder, wires, and components in printed circuit boards for troubleshooting and repair purposes. Pag sinabi natin soldering iron, ito yung itsura niya. So, kadalasan ito nakikita sa electronic shop. So, sa pag-desoldering ng mga components. So, ang watts nito is 30 watts lang. Mababa lang ano. Kasi bagay mas mataas, mahirap na gamitin kasi baka masunog yung ating component. So, 30 watts lang to. Ang kapares nito is soldering lead. So, ayan. Yun yung magka-partner sa pag-ano natin. Soldering and desoldering. So, number 2. Soldering tools. So, ayan. Ito naman yung ano, tool na lagayan ng soldering iron para hindi kung saan pa patong-patong ano. Kasi kung halimbawa, pinatong lang natin sa gilid, maaaring makadamage siya ng ibang components or yung mga nasa gilid niya. So, kailangan natin ng soldering stand para may lagayan tayo ng soldering iron. So, number 3, the soldering tool or ito yung soldering pump na tinatawag. Ito yun ano. So, ginagamit naman natin to para malinis yung ating paglalagay ng mga pagsisolder natin dun sa circuit board na yun. So, ipe-press lang natin siya dito. Then, pindot dito. Tapos, tutok dun sa hinihinang natin para malinis or mahigop yung LED na natunaw. So, ganun lang. Press, then dito. So, ayan. May natutunan ba? So, ano-ano nga palit yung soldering tools natin? Una, soldering iron. Pangalawa, soldering tool stand. Number 3, soldering tool or
soldering pump. Naman tayo sa splicing tools. Number 1, long nose is used for holding, bending, and stretching the length of electronic components of connecting wires. Number 2, side cutter, only used to cut wires. Number 3, wire stripper is a pair of opposing blades much like scissors or wire cutters. So, ano nga ba yung long nose? Ito yung itsura ng long nose. Ito. Mahaba yung dulo niya, no? So, ang purpose nito is pang bend. Una, pang bend. Pang hold. Then, pang cut. So, napakadaming purpose nito, ano? Napaka-helpful sa atin kasi kahit yung maliliit na components, pwede natin itong magamit kasi yung dulo niya is patilos. So, ito yung long nose. Number 2, ito naman yung side cutter. Ito yun, side cutter. So, ang side cutter is ginagamit para magputol ng wires. So, yun yung purpose niya. So, napakatalas ng blades niya dito sa dulo. So, ang number 3 is wire stripper. So, ang wire stripper naman is ito yung pangtanggal natin ng balot sa wires. So, napaka-helpful din ito, ano? Yung wire stripper is may different sizes. Tulad na wires natin is may different sizes din siya. Then, dito natin nilalagay ito kung anong sukat niya. Halimbawa, 12 mm. So, dito nyo siya sa 12 mm ilalagay para makat siya at hindi maputol. So, napaka-helpful nito, ano? So, yan. Ganito lang ang paggamit nyo, no? So, ano nga ulit yung tatlong yun? Long nose, side cutter, and wire stripper. So, yan yung mga splicing tools natin. So, boring tools. Number 1, 12 volts mini drill is used to bore or drill holes in print circuit board with size for 1 and 32 and 1 and 1/6. So, ito yung ano niya. Example niya, ano. So, pwede itong pambutas or ang daming purpose nito kasi kung makikita nyo dito sa picture, ayan, ang dami niya mga bala, ano. Ito. So, maliit lang siya. Pwede siyang pang-cut, pang-bopping, pang ano, bagi may ilalagay tayong mga screws. Pwede pambutas. So, maliit lang siya. Ito lang. So, number 2, portable electric drill is used for boring holes in plastic or metal cases with use for drill bits having size from 1/6 to appropriate 4. Ito naman yung ano niya. Mas malaki siya dito sa ano, mini drill natin. So, ganito yung itsura niya. So, malaki na siya, ano. So, pambutas na talaga ito ng mga, halimbawa, sa pader, pwede na rin yan. Sa mga bakal, kung sa maglalagay tayo ng, ano, ng device sa, ano natin, sa gilid, pwedeng pambutas to para lagay ng tornilyo. So, napakalaking bagay din ito, ano. So, ayan, ito yung portable electric drill. Tapos, ito naman yung mini drill natin. So, next na tayo. So, cutting tools. Number 1, utility knife. Tool used in cutting various trade and craft for variety of purposes. So, ito yun, no? May dala rin ako dito. So, ito. So, napakahalaga nito, ano? Sinasabi niya na pwedeng pamputol. Pamputol natin, panghiwa sa iba't ibang klase. So, halimbawa, sa wires natin, pwede rin itong pantanggal ng balot ng wire para sa electronics. So, madaming purpose to. So, napaka-helpful din. So, number 2, hacksaw is used for cutting metals. So, ayan, pamputol yan ng mga bakal. So, yun ang purpose niyan. So,
cutting metals. And next na tayo. Auxiliary tools. So ayan, magnifying glass is a convex lens which is used for produce a magnifying image of an object. So ayan, kadalasan ginagamit yan sa mga board natin, ano? Kasi ang board ng CP is napakaliit. Dito yan nilalagay yung board, kiniklik dito sa gilid na to. Then sisilipin natin dito sa taas para makita natin yung mga maliliit na components. So bagi mano-mano lang na mata is napakahirap kasi ang liliit ng components. So napaka-helpful niyan, ano? So number 2, paintbrush. Made of Bristol set and handles and it used for cleaning. So ayan, ito yung paintbrush. Yan yung itsura niyan. So pwede siyang panlinis ng mga boards natin. Napaka-helpful din yan, ano? Kasi dapat chine-check natin yung board natin para panlinis. Panlinis yan. Pwede din yung sa toothbrush. So, di ba? Bagay meron tayong hindi na ginagamit na toothbrush. Tapos i-apply natin sa electronics. Pwede rin yun pang linis natin ng board. So, ayan. So, may natutunan po ba ang lahat? So, ayan, meron naman So, para malaman natin kung may natutunan nga ang lahat, dadako na tayo sa activity. Okay, may natutunan ba sa ating discussion? Bago tayo mag-proceed sa ating activity at quiz, ay babalikan muna natin at i-recall yung mga topics na na-discuss natin kanina. At meron kayong may encounter dito sa ating video na ipe-present na mga bagong hand tools na pwede nyong magamit sa paggawa ng mga electronic devices at may apply nyo sa pang-araw-araw na gawain. Meron akong ipe-present na video kaya sana manood at makinig kayo para may sagot kayo sa ating activity at quiz. Ayan, may natutunan ba? So magre-recall lang tayo para mas malaman pa natin kung ano nga ba yung hand tools na magagamit natin sa electronics. So ipapaliwanag ko ulit ng mabilis para sa inyo. Soldering tools. Una, soldering iron. Ito ang pangunahing kasangkapan sa pagsusolder. Ito ay mayroong heat element na nagpapainit ng tip ng iron upang matunaw ang lead na ilalagay. Pangalawa, soldering tool stand. Ito ay ginagamit upang ilagay ang soldering iron habang hindi ginagamit. Ito ay mahalaga upang maiwasan ang aksidente o hindi masira ang pinagpapatungan o mga bagay na mayroon sa paligid.
Pangatlo, desoldering pump or desoldering tools. Ito ay ginagamit upang tanggalin ang solder mula sa mga electronic components o PCB. Ito ay mayroong vacuum upang higpitan ang solder kapag pinindot ang trigger nito. Ang driving tools ay isang kasangkapan na ginagamit para magtanggal at maghigpit ng mga bolts. Una, slotted screwdrivers. Ito ay para sa mga flat-headed screwdrivers lamang. Pangalawa, Phillips screwdrivers. Ito naman yung mga screws na cross-shaped slotted ang ulo ng screws. Pangatlo, Jewelers screwdrivers. Ito naman yung klase ng screwdrivers na maliliit. Ito ay kadalasang ginagamit sa cellphone or maliliit na bagay kasi maliliit lang yung screws nito. Sa paggamit naman ng screwdrivers ay huwag gumamit ng maling sukat o uri ng screwdrivers dahil maaaring makasira ng screws. Ang splicing tools ay ginagamit sa pagdudugsong o pagdidikit ng mga kawad sa kable, lalo na sa electronics at electrical. Una, long nose pliers. Ginagamit sa pagbabaluktot, pag-aayos at pagpuputol ng mga kawad. Pangalawa, side cutter. Ginagamit sa pagputol ng kawad, maaaring putulin ang iba't ibang uri ng kawad tulad ng tanso, aluminum at bakal. Pangatlo, wire stripper. Ang purpose naman nito ay tanggalin ang mga insulator o balat ng wire. Ang wire stripper din ay isang uri para magtanggal nga ng mga insulator. May iba't ibang sizes ito para hindi masira o ma-damage yung wire na gagamitin natin or ilalagay dun sa wire stripper. Boring tools. Ang boring tools ay kasangkapan na ginagamit sa pagbubutas sa iba't ibang materyales tulad ng kahoy, metal at plastic. Halimbawa na dito ang mini drill at portable electric drill. Cutting tools. Ito ay napakahalaga sa maraming industriya at mga gawain tulad ng construction, pag-aayos ng bahay at lalo na sa paggawa natin sa electronics. Ang example na dito natin ay utility knife and hacksaw. Auxiliary tools. Una, magnifying glass. Ito ay kadalasang ginagamit para makita natin yung mga maliliit na bagay o components pagdating sa electronics. Pangalawa, paintbrush. Ito ay ginagamit natin para panlinis o pagtanggal ng mga alikabok sa ating mga appliances, lalo na sa ating mga motherboard. Ang basic hand tools ay napakahalaga sa atin tulad ng mga screwdrivers, pliers, wire cutter, multitester, utility knife, soldering tools at marami pang iba. Dahil sa tulong ng mga kagamitang ito ay mas magagawa natin ng maayos at tama ang dapat nating gawin. Dahil pagdating sa electronics ay napakahirap at napakakomplikado ng mga gawain doon. Mas mapapadali din at mapapabilis ang ating mga paggawa sa tulong ng mga electronic tools na ito. Kaya dapat alam natin kung saan at paano ang tamang paggamit ng mga tools na ito para sa electronics. Okay, may natutunan ba? Kung may natutunan, magsisimula na tayo sa ating quiz at activity para mahasa ang inyong kaalaman kung meron nga ba kayong natutunan sa ating lesson. Activity time na tayo. So, answer me. Instruction. You will draw one question per group. You will be given 5 minutes to brainstorm all of your answer within your group and 5 minutes to present your best answer. Select your best representative. You will be given plus point after answering. So, i-group ko lang kayo.
Tapos, gagawin nyo lang yan. 5 minutes lang yung equivalent time na gagawin nyo. So, i-group ko lang kayo sa 5 groups. So, ito yung question. What do you think is the importance of assigned tools to your group? Una, side cutter pliers and long nose pliers, screwdrivers and Phillips screwdrivers. Sa group 3, soldering tool and desoldering tools. Yan. So, number 4, magnifying glass and paintbrush. Number 5, portable electric hand drill and 12-volt mini drill. So, ayan na no. Bibigyan ko lang kayo ng time para magsama-sama at i-prepare yung sagot nyo. So, 5 minutes per groups, then mag-present na tayo. So, ito yung rubrics. Criteria. Clarity and content, 5 points. Grammar, 5 points. The total of 10 points. Pero, kung makikita ko kayong tumutulong lahat ng grupo, magpa-plus pa tayo ng 10 points. Kasi masyadong mababa ito, diba? Sayang naman yung effort na per group. So, magiging 20 points yan. Then, so ayan, dadako naman tayo sa quiz. Identification. So, yan yung magiging quiz natin. So, mag-ready na kayo ng 1/4 na lang. Then, answer para sa ating quiz. So, good luck. Kung may natutunan kayo, masasagot nyo yan. So, ayan. Thank you. So, ayan. May natutunan ba ang lahat? So, ayan. Meron naman natutunan ano. So, dako na tayo sa assignment natin. So, in a one whole sheet of paper, write at least 100 words in response to a question. In your own words, state the importance of identifying the different kinds of hand tools and its use. So, isusulat nyo lang na naka-essay form. Yan, kung ano nga ba yung mga importance ng hand tools na diniscuss natin ngayon. So, ayan ulit yung criteria gaya kanina. So, clarity and content, grammar. So, good luck and sana may natutunan kayo sa akin. So, ayan. Thank you. Ulit ako.